Nitong nakaraan lang, na-vlog natin ang bagong labas na motor ni Rusi. Ito ang Rusi Sparkle 150i water-cooled. Ito ang kauna-unahan nilang water-cooled pagdating sa scooter type. At ang balita ko, mas malakas daw to sa Honda Click 125. Oops! Huwag muna tayo mag-react. Panoorin muna natin bago tayo magalit. So tara, alamin natin. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, blow past so fast. I'm gone, grow fast, big splash, all cash, like watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. At syempre, unahin muna natin ang presyo nitong Sparkle 150i ng Rusi. Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 at ang down payment nito ay 5,000. So nakita nyo naman kung magkano yung monthly niya at rebate. Para naman sa Honda Click 125, meron tayong special edition at yung standard edition. Ang presyo ng special edition ay 83,900 at may down payment na 7,000. Yung monthly tsaka yung rebate niya, ayan, makikita nyo naman. At para naman sa standard edition, meron tayong 81,400 at may down payment na 4,700. Yung monthly tsaka rebate, makikita nyo naman. Last time, hindi ko na ibigay sa inyo yung specification nitong Sparkle 150i. Pero ngayon, may bibigay na natin. Ito yung specification niya. In a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha-cha-cha. I'm living in a daydream, yeah, it may seem, but I manifest this every day, see. I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude, do what I have to do to be the best in the game, got gratitude, no bad mood, just fab views, ooh. Watch me as I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. Blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, blow up, blow up, blow up, blow up, blow up. Yun na nga, sa kanyang front view, dito sa kanyang handlebar, meron tayo ritong matte finish. So ito nga pala, meron tayong kulay red na matte, tapos combination ng black. Yan. So maganda yung style dito. Gusto ko yung pagka-red dito eh. And then, napansin natin, wala tayo rito brake lock. Hindi tayo naka-combi brake dito. 'Di ba? Yun yung mga tinanggal ni Rusi dito. Ang style dito, napaka-futuristic nung dating. May mga dinagdag sila rito kay 150i na wala dun sa 125. Ayan. So, may water cool dito. Decal. Ayan. Likod, meron din tayong black na decal. Gusto ko yung Sparkle 150i na sticker dito. So, balik tayo dito sa unahan. Meron tayong park light na LED. Dito pa rin yan. Same pa rin ang sa 125i. Nandito na rin yung signal light niyan. Okay? So, maangas yung datingan talaga nung kanyang headlight. Ito talaga yung ano dito eh. Yung pinaka nagpapogi eh. Diba? Napakaganda ng itsura ng kanyang headlight. So, lahat ng ilaw na ito ay naka-LED na. Maganda yung kanyang front fender. Maganda yung plastic. Hindi siya yung mukhang malutong. Ayan, kakatukin natin, diba? So, naka-telescopic fork. Meron din pala tayo extension dito para sa kanyang fender. So, naka-dual pad caliper. Naka-single disc brake tayo rito na wavy design. Medyo maliit lang. At maganda yung mugs. Ayan, tubeless na rin. And then, maganda yung design ng ating mugs para siyang may pinagtabasan. And then, yung size nito ay 90 by 80 by 14. Maganda yung tires niya. Ano,
meron siya ritong magandang design ng kanyang tires. Sa side, mapapansin natin, halos napakaangas, napaka-futuristic, napaka-aggressive looking ng ganitong motorcycle talaga. Alam naman natin kung ano yung pinag-inspired. Okay, ayokong sabihin yung pinaggayahan eh. Yung battery, dito pa rin sa ating gulay board. Malawak pa rin yung ating gulay board dito. Pwede tayong maglagay dito ng mga gamit. Meron tayong side pocket. Dito, medyo mababaw. Dito naman, malalim din naman. Meron din tayo ritong USB charging port para sa mahabang biyahe natin. Meron tayong utility hook. Ayan. So, sa mga gamit natin, pwede nating ilagay dyan. Ignition key. Meron tayong shutter lock. At hindi siya keyless, no? Di susi pa rin siya. Ito yung susi niya. Handlebar. Naka-upright position tayo rito. Naka-fully digital tayo rito. So meron tayong select and set. Meron tayong Rusi emblem. Meron tayo ritong lever. Malapad yung lever dito. Matte finish. And then meron din dito. Malapad din. Iba rin yung style dito. Iba rin yung style dito. So sa grip, makapit. Sobrang babaw, oh. Ayan. Sa mga switches, ayan. Meron tayong kill switch. Meron tong on and off ng kanyang idling stop. So pwede natin patayin yung ating ilaw. Meron tayong park light, headlight, and off. Electric starter. Dito naman sa side, meron tayong hazard switch, flasher, high and low, signal light, and then busina. So sa upuan, napaka-premium nung datingan. Malambot yung ating foam hanggang dito sa OBR. Ang lapad, tapos meron tayong mga design na parang pinagtabasan dito. So, sa compartment, meron tayong helmet hook. Yung ating compartment, ayan, malawak din siya. Ating grab bar, ito plastic. Same nung sa Sparkle 125. Plastic siya. So, kung gusto nyo palitan ng bakal at kung gusto nyo maglagay ng top box, bili tayo ng bracket na mas maganda or handlebar na mas maganda. Maganda yung ating foot pegs. Para sa ating angkas, metal, maganda yung design. Kakaiba yung rito, metal na ginamit dito. Ito yung mga ganitong metal na hindi masyadong kinakalawang. Yung hindi agad-agad kinakalawang. So, syempre, meron tayo rito dahil nga water-cooled na to, naka-liquid cooled na tayo rito. Yung radiator niya, malaki din eh. Malaki din yung cover ng ating radiator cover dito. Para sa radiator, malaki. And then may swing arm, matte finish na kulay gray. Meron tayo ritong tire hugger para sa talsik ng mga putik. Meron din tayong rubber dito para at least hindi rekta doon sa loob yung talsik ng putik. Stylish pa rin ng ating muffler. Maganda rin yung ating cover. To may mga design na ganito. Ganda eh, no? Futuristic din eh, no? And then yung ating tambucho. Yan, naka-single exit tayo rito. At syempre dito sa likod ay naka-drum brake, pero sana dito ginawa na nila na disc brake para at least medyo kakaiba siya compared dun sa mga kamukha nito, di ba? Di ba? So, ayun, ang size dito sa likod ay 180 by 14. Tubeless na rin yan. At syempre maganda rin yung ating tires dito. Yung ating taillight, ang ganda rin ng itsura talaga nito, lalo na kapag may nakakasabay akong ganito. Kakaiba siya, para siyang mata na may ilong, 'di ba? Signal light, flexible, yung ating plate light, may reflector, lagayan ng plate, at malapad at maganda at flexible na rear fender. Ayan. So naka-mono shock tayo rito. Okay, adjustable siya. Ayan, pinipihit lang na gano'n, no? Okay, napakadali lang pala nito. Oh, gano'n lang siya. Ayun, kung i-adjust niya siya, tapos pag ganun, so adjustable, napakahusay. Rusi, ikaw na, 'di ba? Kanyang panggilid or dito sa kanyang CVT, napaka-bulky, napakaganda ng itsura. Wala lang tayo ritong kickstart. Ayan. Pero tingnan niyo naman yung kanyang panggilid. Napakaangas, napakaganda. Laki ng filter, oh. Solid boy. Siyempre, meron din tayo ritong side stand kill switch. Dito sa mugs, ayan, naka kulay brown. Kasi sa standard is naka black. And then meron tayo ritong brown din or parang gold yung datingan niya. Then dito rin yung mugs.
Yan, kaya siya special edition. Tapos yung decals, mas aggressive, mas futuristic yung datingan, lalo dito sa gilid. Yan yung special edition. Yan, napaka-forma ng itsura niya. So ayun na nga, si special features, meron tayo ritong brake lock. Gusto ko yung paint job nito. Baba natin, may PGM FI tayo rito. May pa M-shape pa rin tayo rito. And then, signal light, LED, park light, and then meron tayong mga design dito na split type. Maporma talaga yung dating ating Honda Click pagdating sa headlight. Yan talaga yung signature ni Honda Click. And then naka-combi brake ta rin ng isang to. Maganda rin yung paint job para dito sa kanyang fender. Naka-telescopic fork, paint job din, maganda rin dito. Wavy design yung kanyang disc brake. Naka-Tokiko yung kanyang caliper. Single pot caliper. Naka-mugs. Tubeless na rin to. Ang size dito is 90 by 80 by 14. Maganda yung tires niya. Mabalahibo. Tapos mukhang hindi ko tinipid dito kasi nga ang kanyang brand is Federal na rin. Maluwag din yung ating kulay board and then yung ating battery nandito pa rin sa side. Meron pa rin naman tayo ritong side stand kill switch and then smooth lang din yan. Diba? Yung ating foot pegs para sa angkas, simpleng-simple lang. ASP yung kanyang panggilid and then wala tayong kickstart dito. Naka-monoshock tayo. Ayan, naka-drum brake dito sa likod pero sana dito gawin na rin nila no na disc brake dito sa likod. 'Di ba? Honda. Baka naman para at least 'di ba may bago ritong upgrade. Size nga pala dito sa likod is 180 by 14. Tubeless na rin to. Yung grab bar niya, maganda yung paint job, kulay brown. 'Di ba? Tapos napaka-premium ng datingan. And then yung ating taillight dito is LED pa rin yan. Pati yung ating signal light, LED, plate light, may reflector, magandang fender. Napaka-flexible ng kanyang fender dito. And napaka-forma ng ating tambucho rito. Ayan, naka-single exit naman tayo rito. And then, yung ating cover, flexible din yan. And then, plastic to. Meron tayo rito swing arm. Siyempre, naka-liquid cooled pa rin naman to. And then, maporma na cover niya. Dito rin sa likod, meron tayong tire hugger. Maiksi lang naman. Tapos meron tayong goma pangharang sa putik. Siyempre, naka-fully digital pa rin naman tayo. Wala pa rin binabago dito si Honda pagdating sa kanyang panel. Sana magkaroon ng TFT display to, no? Malay naman natin. Meron tayong select and set. Emblem ng Honda. Yung kanyang switches, premium pa rin yung datingan. So, naka-automatic on na nga pala yung kanyang lights kapag in-start niyo yung motorcycle. So, dito naman sa side, yung switches niya is electric starter lang. Dito sa side, ito yung combi brake din ng Honda. Ayan, oh. Ito rin, oh. Diba? So, same na rin pala ng mga nakikita natin na combi brake. Nandito yung wire. So, ganun na rin pala yung combi brake ni Honda Click, no? Dito naman, meron tayong high and low. Wala siyang flasher. Wala rin siyang hazard switch, no? Sana dito mag-upgrade din sila or additional. Busina and then signal light. Dito naman, sa baba, meron tayong side pocket at meron din tayo ritong USB charging port. Ayan. Tapos, malalim yung ating side pocket. Okay. So, utility hook, meron din tayo rito. Ito nga pala ay disusi pa din. Yan. May shutter lock din naman tayo rito. And then, dito rin binubuksan yung ating seat. Para sa Rusi Sparkle 150i na water-cooled, ang gusto ko lang naman madagdagan dito ay magkaroon sila ng brake lock, combi brake, at kung pwede gawing disc brake yung likod. Baka naman Rusi. Baka lang. At para naman sa Honda Click 125, wala pala tong idling stop, no? Ngayon ko lang nalaman. Lagyan nyo sana to. Sayang eh. Special edition pa man din. Saka disc brake sana sa likod. At kung pwede, baka naman pwedeng maging upgraded yung ating panel or digital panel. Maging TFT display sana. Baka lang pwede. Baka lang Honda. Just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up.